Ika-34 na kabanata, sa pagpapatuloy. Tumigil sa paglalakad at sinabi sa ating bida, na ikinagulat nito na sinabi na dediretsuhin na daw niya ang ating bida. At tumingin ng seryoso na sinabi sa kanya, na hindi daw siya makakakuha ng kahit anong posisyon sa gobyerno sa ngayon. Humarap sa kanya ito at panandalian silang hindi nagsalita. At sinabi sa kanya ng ating bida na ano daw ang ibig niyang sabihin. At sinabi sa kanya nito na bagamat nakapasa daw siya sa pagsusulit ng imperyo sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Hindi ibig sabihin ito na maaari na daw siyang maging opisyal ng gobyerno. Dagdag pa niya na sila daw ay nag-a-assign ng mga posisyon base sa pangangailangan. Sinabi pa niya habang makikita ang isang imahe na sa nakalipas daw na 10 taon. Ang mga iskolar na nagmula sa mayayamang pamilya ng lalawigan ng Jiangnan ay palaging nasa itaas na ranggo ng mga pagsusulit ng imperyo. Dagdag pa nito na dahil daw dito, ang mga reklamo ng maraming opisyal ng gobyerno at mga iskolar ay umabot na sa rurok kamakailan. Sinabi pa sa ating bida na bilang kompromiso, hindi daw nila maaaring ibigay ang mahahalagang posisyon sa gobyerno sa mga iskolar mula sa mga pamilya ng lalawigan ng Jiangnan. At kahit na daw pumasa sila sa pagsusulit ng imperyo nang may mataas na marka. Dagdag pa nito sa ating bida na ikaw, na pumasa bilang pinakamataas na iskolar, ay may napakalaking kahalagahan. At seryosong sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kami. At kompromiso. Hindi daw niya sinasabi ang mga salitang ito para lamang aliwin daw siya. At makikita ang imahe na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na ang sinasabi daw niya ay ang tungkol sa politika dito. At nakangiti pang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na sa tingin daw niya ay nagamit niya na ng sapat ang sistema ng bansa para sa kanyang sarili. At walang saysay na ipilit daw ang pagkakaroon ng posisyon sa gobyerno. At galing daw naman sa bansa ang lahat ng pera. At biglang gumalang ang ating bida na. Iniyuko ang ulo na sinabi nito na naiintindihan daw niya na nakatingin sa kanya si Sir Jum. Habang nakapikit ay sinabi pa ng ating bida na siya daw ay napatunayan na may mga taong may talento sa agency ng Heavenly Dragon sa Hangzhou. At siya daw ay babalik sa Hangzhou upang magpapatuloy daw ang negosyo ng pamilya at maghihintay na lamang ng tamang panahon. At ang Hangzhou ay parte ng Jiangnan Province. At tumugon sa kanya si Sir Jum na sinabi sa kanya na kung naiintindihan na daw ba niya ang lahat ng sinabi niya. At ang mga sinasabi daw niya sa kanya ay talagang totoo. At ang lahat daw ng mga pagsisikap na inilagay niya bilang isang iskolar ay walang saysay ngayon. Ngumiti ang ating bida na tumugon ito na ang sinasabi nga daw nila na maaari kang magplano ng lahat-lahat. Ngunit ang kapalaran mo ay nakasalalay pa rin sa langit. At ang piliting gawin daw ang isang bagay kahit hindi ito magtatagumpay ay magdudulot lamang ng walang kabuluhang gulo. At wala daw sa kanya o sa kanyang ama ang ganoong gusto. At sinabi pa ng ating bida kay Sir Jum na gayunpaman, mayroon daw siyang isang kahilingan. Tumawa ito at tumugon na ganun daw ba? Sabihin daw sa kanya kung ano ang kahilingan niya. At makikita ang muka ni Sir Jum na nagulat nang sabihin ng ating bida na pwede daw bang ipaalam niya sa estasyon ng kabayo na may pinakamabilis na kabayo. Ang tungkol sa pagiging pinakamataas kong iskolar sa pagsusulit ng imperyo. Na pinagtatakahan ni Sir Jum. Sinabi pa ng ating bida kay Sir Jum na makikita ang imahe na ang mga henerasyon daw ng kanilang pamilya ay bahagi ng murim. At may malaking paggalang daw sila sa mga opisyal ng gobyerno at sa mga pumapasa sa mga pagsusulit ng imperyo. Kaya't labis na nais ng kanyang ama na pumasa siya dito, kahit hindi daw siya magreresulta ng mataas na marka. Sinabi pa niya kaharap si Sir Jum na sigurado daw siya na mabibigatan siya ng loob na hindi siya makakapaglingkod bilang opisyal ng gobyerno, kahit na daw siya ang nanguna sa pagsusulit ng imperyo. Nakasuntok pa din ang kamao sa kanyang palad na nakangiting sinabi pa niya na gayunman, kung malalaman daw niya kung ano ang ginawa niya para sa kanya alang-alang sa kanyang dangal. Tiyak daw siyang magiging pasasalamat niya ito sa kanya. Makikita si Escort King at isang tao sa kanyang harapan na sinasabi ni Sir Jum sa kanyang isip na walang paraan daw na biglang lumitaw ang napakalapit na ugnayan sa kanila. Malamang daw ay tinanggap ng kanyang pamilya ang malaking suhol mula sa agency ng Heavenly Dragon Escort. Nakatitig pa sa ating bida na sinabi pa nito sa kanyang isip na kung nais mong palayain ang pinakamataas na iskolar ng walang anumang opisyal na posisyon sa gobyerno, kailangan mong gumawa ng ibang bagay bilang kapalit nito.
At makikita ang bibig nito na tumatawa, at ilang saglit pa ay malakas na itong humalakhak, habang nagtataka ang ating bida na pinagmamasdan ito. Pagkatapos ay sinabi sa ating bida na sayang daw naman. Pwede daw sana niyang ihubog siya para maging isang natatanging talento. Na pinagtatakahan pa din ng ating bida. Na sinabi pa nito na paano daw siya makakatulog kung ipapadala daw niya ang isang napakahusay na taong katulad niya pabalik sa probinsya. Hinawakan ng ating bida sa kanyang balikat na sinabi pa nito sa kanya na nagbago na daw ang kanyang isip. At pagkatapos ay kakaibang tumingin na hinawakan sa dalawang balikat ang ating bida. Na sinabi pa nito na kung patuloy daw siyang magpupumilit, baka daw siya ay bumigay at makaisip ng ibang paraan para gawin ito. Sinabi pa niya sa kanya habang makikita ang langit na ang sinabi daw niya kanina na maaaring magplano daw ang tao ng anuman. Ngunit ang kanilang kapalaran ay nakasalalay pa rin sa langit, tama ba? Itinuro nito ang langit at sinabi pa ng seryoso na siya daw ang nagpapagalaw ng mga ulap sa kalangitan. Nanlaki ang mga mata ng ating bida na napasabi sa kanyang isip na siya daw ay pinagpawisan ng malamig. Dagdag pa niya na tunay bang may ganoong kalaking kapangyarihan ang matandang ito. Na makikita na napakalaki ng matanda na sinabi pa ng ating bida na hindi daw niya masabi kung gaano siya makapangyarihan. At nagulat si Sir Gium nang marinig niya ang sinabi sa kanya ng ating bida na ayos lang daw. Alam daw naman niya ang mga mahahalagang tungkulin na dapat gampanan ng isang opisyal ng gobyerno. Gayunpaman, siya daw ay bata at mangmang pa. Kaya hindi pa daw siya handa na tanggapin ang ganoong kalalaking obligasyon. At nakayuko pa din ang ating bida na sinabi pa niya na pakiusap, payagan daw niya siya na bumalik sa piling ng kanyang ama nang walang karagdagang pagkaantala. Tumawa at tumugon sa kanya si Sir Gium na alam daw naman niya na magiging kakaiba siya dahil narinig daw niya na siya ay pumasa sa maraming pagsusulit bilang pinakamataas na iskolar. Pero hindi ko inakala na aabot ito sa ganitong antas. Tumalikod na si Sir Gium habang malakas na tumatawa na sinabi pa niya na sigurado daw siyang madidismaya siya, pero huwag daw siyang magpadala sa damdaming iyan. At aalalahanin daw niya ang kanilang pagkikita ngayon at tatawagin daw niya siya kapag dumating na ang tamang panahon. At hanggang sa panahong iyon, maging kontento daw muna siya bilang isang maliit na opisyal ng gobyerno. At nagulat ang ating bida na nagtatakang sinabi na maliit na opisyal ng gobyerno. Tumatakbong hinahabol ng ating bida si Sir Gium na sinasabi sa ating bida na bagamat ang pagsusulit daw na kanyang napasa ay hindi para sa military imperial examination at dahil daw ang kanyang pamilya ay kilala sa Murim. Kaya naman ay makakakuha daw niya siya ng posisyon sa mga gwardya ng bordadong uniforme. Mabilis na humahabol ang ating bida na sinasabi pa sa kanya nito na kaya ipagkakaloob daw niya sa kanya ang posisyon ng lihim na gwardiya, kasama ang 100 gintong yang at 16 at kalahating ektarya ng lupa. Tumigil sila at sinabi ng ating bida na paano daw magagawa ang isang mahalagang papel tulad ng isang bodyguard sa loob ng mga nakaburda na unipormeng gwardiya. Dagdag pa ng ating bida na pakiusap, bawiin daw niya ito. At makikita ang isda na sinabi pa sa ating bida na hindi daw niya hinihiling na gawin niya talaga ang trabaho. Ang gusto lang daw niya ay siya ang humawak sa posisyon. At balang araw ito ang magiging landas niya at tutulong sa kanya na maging opisyal ng gobyerno sa isang ministeryo. Tumugon ang ating bida na sa kabila ng pagiging isang liblib na lugar. Kailangan daw ba niya talagang bigyan siya ng gayong posisyon? Lumingon ito sa kanya at sinabi na kailangan daw niya itong gawin upang hindi daw siya makuha ng iba kapag natuklasan daw nila siya. At matalim na tumingin sa ating bida na sinabi pa nito na tandaan daw niya ito. Na siguradong dadalhin daw niya siya sa kanyang panig. Na nakasimanggot na nakatingin ang ating bida dito. At doon na po nagtatapos ang kwento ng ating bida. Balik kay Jiang Sam na tinanong ang ating bida na kaya't sinasabi daw ba niya na ang matandang opisyal ng gobyerno ang nagpapalaki ng ingay ngayon, kaya't hindi daw muna siya magiging bagong opisyal sa ngayon, tama ba? Dagdag pa niya na upang patahimikin ang pinakamataas na iskolar at ang kanyang pamilya. Ibinigay sa kanya ang isang plaki para sa mga estasyon ng kabayo, pera, at lupa. Nakangiting tumugon ang ating bida na tama daw iyon. At pagkatapos ay tumingala si Jiang Sam na kanyang lingkod na malakas na tumawa na sinabi pa nito na, talaga nga namang hindi mo masabi kung ano ang maaaring mangyari sa isang tao. Parang kahapon lang na hinahamak daw siya ng ibang porters. At hindi sapat ang pera para makabili man lang ng sabaw.
Dagdag pa niya habang maamong nakatingin sa kanya ang ating bida na. Naisip daw niya kung bakit nagbago ang ugali ng mga porters sa kanya, ito pala ang dahilan. At pagkatapos ay iniangat ang kanyang dalawang kamay na inilagay sa kanyang likod na sinabi na ito na daw ang oras para tawagin na siya ng kanyang ama. At kailangan daw niyang kunin ang tseke at lupa mula sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jiang Sam na hindi daw ba't sinabi ng magistrado na ibinigay yon sa pamilya. At tumugon ang ating bida na oo, pero sinabi ng matandang lalaki sa kanya na ibibigay sa kanya yon. At hindi daw niya alam kung bakit biglang napunta sa pamilya niya ito. At isang boses ang nagsalita sa labas na tinatawag siya na ika-4 na yang master. Tumugon ito na ano daw ang problema. Makikita ang ating bida na napalingon nang sabihin ito na ang kanyang ama daw ay hiniling na dalhin siya sa kanya. At lumipat na ang eksena kung saan ang ating bida ay nakabihis na. At siya ay nasa harapan na ng kanyang ama na si Escort King. Na tinatanong siya na kung nakapagpahinga daw ba siya ng mabuti. At tumugon ang ating bida na oo, nakapagpahinga na ako ng mabuti. At makikita ang ating bida na seryosong nakatingin na sinasabi sa kanya ng Escort King na alam na daw niya ang lahat na nangyari. Sinabi pa niya habang inom sa tasa na marami daw sana siyang sasabihin tungkol sa mga pangyayari sa panahon ng misyon ng pag-escort. Ngunit kakalimutan na lang daw niya iyon dahil hiningi ito sa kanya ng mga escort warriors at porters. At yumuko ang ating bida na ito ay nagpasalamat. At tinanong siya ng Escort King na kung wala daw ba siyang anumang komunikasyon mula kay Nambuong Soso. At nagulat ang ating bida nang marinig niya ito at napasabi sa kanyang isip na ano. Bakit daw siya ay bigla nagtatanong tungkol kay Nambuong Soso? At sinagot niya ang kanyang ama na wala pa daw. At tumingin ng seryoso ang ating bida na sinabi nito sa kanyang isip na ang matandang ito. Na makikita ang tatlo na nakatingin sa ating bida na sinabi pa niya na bakit daw bigla silang interesado sa kanyang kinaroroonan. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida na pero sa tingin daw niya ay darating siya para bisitahin tayo. Dahil ipinahiram daw niya sa kanya ang Meteorite Iron Dagger. At napatayo sa Galaxy Shipment Manager na hinawakan ang kamay ng ating bida na sinabi pa nito na napakahusay daw ng ginawa niya. At napatigil at napatingin ang ating bida at si Shipment Manager. Nang magsalita si Escort King na sinasabi nito na ipinaabot sa kanila ng patriarka ng Nambuong ang isang imbitasyon mula sa kanilang estado sa Murim. Habang sinasalinan ang tasa ay sinabi pa ng Escort King na ang kasalukuyang patriarka ng Nambuong, si Nambuong Yoryong, ay mas mataas sa katayuan sa senyoridad sa loob ng Murim. Dagdag pa niya na hindi daw nila maaaring tanggihan ang kanyang imbitasyon sa Murim. At nagulat ang ating bida na napasabi sa kanyang isip na gusto daw ba ni Nambuong Soso na dalhin nila ang imbitasyon ng Lightning Sword sa Nambuong na lupain. Habang makikita ang tasa na may lamang tubig, ay sinabi pa ng Escort King na sa ganitong paraan, tila kailangan na daw nilang simulan ang mga paghahanda. Hindi lamang daw sila dapat maghanda ng mga regalo, kailangan din nilang magpasya kung ilang tao at sino ang sasama. Sinabi naman ni Shipmaster na pakiulit. At mabilis na lumapit na sinsabi niya na Escort King. Ano pa ang dapat pag-isipan? Siya daw ang pinakamatanda rito at tiyuhin pa ni Jungryong. Kung sasama daw siya, tiyak na magmumukha silang maayos at tratuhin ng may respeto. At mabilis ring sinabi ni Chief Commander kay Escort King na kung pag-uusapan daw nila ang pagpapakita ng maganda, dapat daw siya ang sumama bilang Escort Commander. Bukod pa rito, kaibigan daw niya ang administrator ng Nambuong clan. Nang nandito daw si Nambuong Seok, ay sinabi niyang kailangan daw niyang bumisita sa kanila. Sa harapan ni Escort King ay nagtatalo ang dalawa na sinasabi pa ni Shipment Manager na Escort King. Sa buong buhay daw niya siya ay nagtrabaho sa Heavenly Dragon Escort Agency. At talagang daw bang tatanggihan niya ang kanyang kahilingan. At sinabi naman ni Chief Commander na mahigit 30 taon na rin daw siyang nagtatrabaho dito. At pangarap niya rin daw na makilala ang Lightning Sword kahit isang beses bago daw siya mamatay. At patuloy sa pagtatalo ang dalawa kung sino ang sasama na sinabi pa ni Shipment Manager na ganito daw ba talaga ang paraan na gagawin niya ito. At tumugon naman si Chief Commander na pagbigyan na daw niya siya kahit ngayong pagkakataon lang. Na naguguluhan ang ating bida na sinasabi na ano daw ang nangyayari dito. Sinigaw na sinabi ni Shipment Manager na bata ka pa. Marami ka pang pagkakataon na makilala ang Lightning Sword.
At pasigaw ding sinabi ni Chief Commander na paano daw nila malalaman kung kailan sila ulit imbitahin. At pinalo na ang lamesa ni Shipment Manager na sinabi pa nito na makikita niya rin daw ito sa kasal ng ating bida at ni Lady Soso. Na nagiba ang itsura ng ating bida sa kanyang narinig na ikinagulat niya. At dito na po nagtatapos ang ika-34 na kabanata. Ika-35 kabanata sa pagpapatuloy. At pagkatapos marinig ng ating bida na pakakasalan niya si Lady Soso ay nagbago ang mga itsura ng mga ito na nakatingin sa ating bida. Habang sinasabi sa kanyang isip na siya ay pakakasalan si Namwong Soso. Sa tingin daw niya ay merong hindi pagkakaunawaan dito. At napatingin sa kanya ang escort king nang sabihin niya na sa kanyang opinyon daw. Na sinabi sa kanila ng ating bida na kailangan daw nilang pag-isipan iyon. Pagkatapos dumating ang imbitasyon ng Murim. Hindi nila alam kung paano sila tatawagin ng Lightning Sword sa huli. Ayon sa kwento nagkaroon ng kaunting kalituhan sa nakaraang kabanata. Hindi pa ipinapadala ng pamilya ng buong ang imbitasyon ng Murim. Sinabi lang nila na iimbitahan nila sila sa ngayon. Nahihiyang namumula ang mga muka ng dalawa nang sabihin pa ng ating bida na bukod pa rito, kung nais daw nilang pangmatagalang at malapit na ugnayan sa pagitan ng mga susunod na lider ng henerasyon. Maaaring kailangang sumama rin ang tatlo niyang nakatatandang kapatid. Na tumighim ang dalawa na gusto rin nilang banggitin ng ating bida ang mga pangalan ng mga ito. Habang inom ang escort warrior. Ito ay napangiti sa kanyang narinig. Nagulat ang ating bida nang sabihin sa kanya ng escort king na magaling daw ang ginawa niya sa pagsusulit sa Metropolitan. Ibinaba ang tasa at sinabi pa nito na mula pa noong sinaunang panahon, sinasabi na ang mga parusa at gantimpala ay kailangang ibigay ng naayon. Tinanong ang ating bida ni Escort King na ano daw ang ninanais niya. At ngumiti ang ating bida na sinabi nito na nabalitaan daw niya na bumisita dito ang mahistrado. At pagkatapos ay tiningnan siya ng kanyang ama na si Escort King. At inilapag ang kanyang nakuha sa Metropolitan exam at sinabi na kung ang tinutukoy daw ba niya ay ibigay niya ito sa kanya. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang titulo daw ng lupa niya. Sinabi pa sa kanya ng Escort King na kunin mo na. Bagaman ibinigay daw ito sa kanya at sa kanilang pamilya ng emperador, wala naman daw siyang ginawang para kunin ito, kaya kunin na daw niya ito. Iniyuko ng ating bida ang kanyang ulo at ito ay nagpasalamat. Tumatawang inaabot ng kanyang ama ang titulo ng lupa na sinasabi pa na hindi niya man lang daw tinanggihan ang alok, ano. At tumugon ang ating bida na naniniwala daw siya na dapat niyang tanggapin ang anumang ibinibigay sa kanya ng mga tao. Habang nakaupo ang kanyang ama, ay may kinukuha ito sa kanyang manggas na sinasabi pa niya sa kanya na naisip daw niya ang isang bagay na baka kailanganin niya ng higit pa. Na pinagtatakahan ng ating bida. Isang susi na may numerong 17 ang hawak niya na sinasabi pa na dahil sapat na ang pera at lupa niya, ay bibigyan kita ng maliit na pavilyon. At makikita ang ating bida na napanganga sa gulat habang makikita sa kanyang likod ang pavilyon. Na sinasabi pa ng kanyang ama na sa ngayon, siya daw ang ika-17 master ng pavilyon. Sinabi pa sa kanya ng Escort King na kanyang ama na huwag daw niya itong ipagmayabang. Kahit na maibigay daw niya sa kanya ang titulo ng isang master ng pavilyon, siya lang daw ang makakakuha ng kwalifikasyon bilang tiwala ng isang chief escort. At dagdag pa nito na dapat daw siyang kumuha ng mga taong may kaugnayan sa mga trabaho sa kanyang pavilyon. Kabilang ang mga mandirigmang escort, mga porters, at iba pa. Seryoso pang sinabi sa kanya ni Escort King na kanyang ama na kung mukhang hindi daw niya kakayanin kahit kaunti lang. Pwede daw niyang bawiin ang susi na ito mula sa kanya. Tinitingnan ng ating bida ang susi na ibinigay ng kanyang ama sa kanya. Na habang hawak ay sinabi nito sa kanyang isip na ang kwintas na kalabasa daw ay simbolo ng kapangyarihan ng isang chief escort. Habang ang latang susi naman ay kumakatawan sa kapangyarihan ng isang pavilion master sa Heavenly Dragon Escort Agency. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya sa isip na kaya. Hindi daw niya ito basta-basta masayang tatanggapin. At dagdag pa niya na kung tutuusin daw. Walang libre sa mundong ito. At pagkatapos ay inilapag ng ating bida ang susi sa lamesa na ikinagulat ng tatlo na sinabi niya na salamat daw sa alok pero tatanggihan daw niya ito.
Sinabi sa kanya ng kanyang ama na di daw ba't ang sabi niya kanina ay hindi siya tumatanggi sa anumang ibinibigay sa kanya ng mga tao. Tumugon ang ating bida na makikita ang susi na kung tatanggapin daw niya ang susi na ito, kailangan niyang mag-ulat sa lahat ng mangyayari sa ika-17 pavilion mula ngayon. Dagdag pa niya na bukod daw dito, kailangan niyang sumunod sa mga utos kapag kinakailangan. Sinabi pa niya na may seryosong muka na ito daw ay hindi magiging ganap na kanya. At sinabi pa niya sa kanyang isip na makikita ang pavilion. At ang kanyang mga kapatid na ang lahat daw ng mga kapatid niya ay may kani-kanilang mga pavilion. At si Lee Garyong ay mayroong Strong Dragon Hall. At si Lee Il-ryong ay mayroong Hidden Dragon Hall. At si Lee Byung-ryong ay mayroong 7th Pavilion. Ginamit ng mga kapatid daw niya ang mga hall at pavilion na kanilang natanggap upang matagumpay na patatagin ang kanilang posisyon sa loob ng escort agency. Dagdag pa niya sa kanyang isip na gayunpaman, mali daw ang mag-isip na sila lamang ang may-ari ng mga ito ng buong pag-aari. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang makikita ang kanyang ama at mga kapatid na nakaluhod, na habang kailangan daw nilang mag-ulat sa mga account at humingi ng pahintulot mula sa Escort King Residence upang makakuha ng mga escort na mandirigma, ay hindi kailanman magiging ganap na sa kanila ang kanilang mga tanggap. At makikita ang kanyang ama ay napangiti. At uminom sa tasa na sinabi sa ating bida na sa tingin daw niya, ay hindi niya nakuha ang titulo ng pinakamahusay na iskolar ng dahil lang sa swerte. At tinanong ang ating bida na kung sa palagay daw ba niya, ay nakakadama siya ng awa sa kanyang mga kapatid. Nakatingin lang sa tasa ang escort king nang tumugon ang ating bida na hindi daw naman niya kinaiinggitan sila. At sinabi nito sa ating bida na sa palagay daw niya na wala siyang balak sabihin sa kanya kung paano niya gagamitin ang perang natanggap niya bilang gantimpala. At tumugon ang ating bida na tama daw ito, bagamat hindi daw tamang gawin niya ito. Nag-iisip ang escort king habang nakatingin lang ang ating bida sa kanya. At ilang saglit pa ay nagsalin muli sa tasa ng tsaa at sinasabi sa ating bida na ang pera daw ay palaging nagpapakita kung paano kumilos ang kanyang may-ari. Kung ano ang kanilang pinaplano, kung saan sila nakatingin, at kung ano ang kanilang gagawin sa hinaharap. Makikita ang tasa na dagdag pa nito na maari daw niyang malaman ang lahat ng iyon. Sa pamamagitan ng pagmasid kung paano dumadaloy at nagtitipon ang pera. At sinabi pa sa kanya na sige. Hindi na daw siya makikialam kung paano niya gagamitin ang pera niya. Tumingin ng seryoso na sinabi pa sa kanya na bilang kapalit, siya daw ay makipagpustahan sa kanya. Sinabi pa niya habang makikita sina shipment manager at si chief commander na ipag-uutos daw niya kay Seoksan na alamin kung saan napupunta at paano ginagamit ang kanyang pera. At ito daw ay bilang pagpapakita niya ng pag-aalala bilang isang ama. At nanlaki ang mata ng ating bida nang sabihin pa sa kanya ng kanyang ama na kaya kung mayroon daw siyang tinatago, mas mabuting itago na daw niyang mabuti. Kung hindi daw niya kayang itago kung paano ginagamit ang 100 gold nyangs, hindi daw siya tatagal bilang pavilion master. Hawak ang tasa ay sinabi pa ng kanyang ama na kung magagawa daw niyang malaman kung paano umiikot ang kanyang pera, ay ipapadala niya sa kanya ang lahat ng impormasyon sa loob ng ika-17 pavilion. Tulad ng ginagawa ng mga kapatid daw niya. At papayagan din daw niyang suriin ang kanyang mga talaan ng account. At tumingin sa kanya ang escort king at sinabi nito na ano daw ang masasabi niya dito. Tatanggapin daw ba niya ang hamon niya? Makikita ang pawis sa pisngi ng ating bida na tumugon ito na tinatanggap daw niya ang hamon ng kanyang ama. Sinabi pa ng escort king sa kanya na isang bagay pa daw na nagtataka ang ating bida. Habang hawak ang tasa ng tsaa, ay sinabi nito na magsisimula daw siyang muling mag-aral ng martial arts kay Seoksan bukas. Lumipat ang eksena kung saan sinasabi ng ating bida na yan daw ba ang lupang ipinagkaloob sa kanya ng pamilya ng imperyo. At tumugon ang lalaki na sinabi nito na tama, na mula daw sa paanan ng bundok hanggang sa tabi ng lawa. Lahat iyon. Nagsalita si Jang Sam na kanyang lingkod na ang mga dalisdis daw na natatakpan ng lilim ay palaging puno ng mga damo. Hindi ba't iyan ay isang inabandunang lupa lamang? Pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa lalaki na ano daw kaya sa tingin niya? Sinabi pa niya na nabalitaan daw niya na ang mga tagapamahala ng kargamento ay kayang sabihin ang halaga ng lahat ng bagay. Dagdag pa ng ating bida na pakiusap.
Ibahagi daw naman niya sa kanya ang ilan sa kanyang kaalaman. At tumingin ang lalaki sa lupain na nag-iisip na sinabi nito na sa mga dalisdis daw walang lugar para maipon ang tubig kahit na umulan. Hindi daw niya magagamit ito para sa mga palayan at kailangan daw niyang magtanim ng mga pananim sa mataas na lugar. Dagdag pa niya na ang problema daw ay ang lilim. Ang lugar na iyon ay magkakaroon lamang ng sikat ng araw ng 4 na oras bawat araw. Sinabi pa niya sa ating bida na bukod pa daw rito, may malalakas na hangin na sumasabay sa mga gulod ng bundok sa kaliwat kanan. Mahirap magpatubo ng kahit ano rito. Tumugon ang ating bida na ganun daw ba? At itinaas ng ating bida ang isang daliri na sinabi na pakiusap, ibenta daw niya ito sa sinumang nagnanais magtayo ng rancho. Sinabi sa kanya ng lalaking kausap niya na alam daw ba niya ang tungkol sa Feng Shui. Itinaas ang dalawang kamay na tumugon ang ating bida na papaano daw niya malalaman ang mga ganoon. Napakinggan lang daw niya iyan mula sa isang matandang tao habang naglilibot sa West Lake. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang katotohanan daw ay ang lupaing ito ay isang kilalang bukid na nag-aalaga ng maraming mahusay na kabayo sa kanyang nakaraang buhay. Dagdag pa niya na 6 na buwan mula daw ngayon, may malaking digmaan na darating mula sa Hilaga. At lahat ng uri ng kabayo sa gitnang mga lupain ay kukunin para sa mga pangmilitar na layunin. At ang digmaan daw ay magpapatuloy at kakalat pa sa hilagang rehiyon ng Sansing. At ito ay magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga kabayo ng 3 beses. Sinabi ng lalaking kausap ng ating bida na tama ang sinabi ng matanda. Mas angkop ang lupaing ito para sa pag-aalaga ng mga hayop na kailangang tumakbo kaysa sa pagtatanim ng mga pananim. Hahanap daw siya ng tamang bibili. At sinabi sa kanya ng tingbida na hindi basta-basta ang sino lang. Ang taong iyon ay dapat may karanasan sa pagpapatakbo ng bukid at pag-aalaga ng mga kabayo. Na ikinagulat ng lalaking kausap niya. Dagdag pa ng ating bida na ang mas mahalaga, dapat daw siyang maging mahigpit sa pag-iingat at tapat na tao. Nagulat na makikita sa taong kausap ng ating bida nang mapakinggan pa niya ang sinabi na dahil bibilhin daw niya ulit itong ranso muli. At sinabi sa kanya ng lalaki na ang sinasabi daw ba niya ang tungkol sa pagpapatakbo ng isang ranso sa ibang tao bilang isang proxy. Tumugon ang ating bida na tama. Nais daw niyang subukan ang paggawa ng negosyo. Sinabi pa ng ating bida habang may hawak na sobre na mag-focus daw siya sa pagbili ng mga batang kabayong babae. Narito daw ang tseki mula sa bangko na nagkakahalaga ng 100 ginto niyang. Magagamit daw niya ito nang hindi niya na kailangang mag-ulat sa kanya habang inaasikaso niya ang usaping ito. Tumingin ng seryoso ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na noong nakaraan nang maglaban si Lee Jong-san sa kanyang mga kapatid para sa pamamahala ng Heavenly Dragon Escort Agency, si Jeon Lim-sung ang nasa pangangasiwa ng bahagi ng mga lihim na pondo. Iniaabot ng ating bida ang sobre sa lalaki na sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isip na sinusubukan daw niyang suhulan ang pinagkakatiwalaang general ng kaaway na hari upang labanan mismo ang hari. At sinabi ng lalaki sa kanya habang hindi pa niya kinukuha ang sobre na bakit daw sa kanya pinapagawa ang bagay na ito. Sinabi ng ating bida na hindi daw ba't pareho sila ng bayan ng pinanggalingan ng kanyang ina. Alam daw niya na lagi siyang nagbabantay sa kanya mula nang mawala ang kanyang ina noong bata pa daw siya. Nakapikit ang lalaki na sinasabi pa ng ating bida na bukod pa rito, siya daw ay hinamak ng iba dahil sa pagsuporta niya sa kanya. Nakatitig ang lalaki sa sobre at sila ay tahimik. At ilang saglit pa ay kinuha na niya ang sobre na sinasabi na kapag nabenta daw ang lupa, kailangang may malaking halaga ng pera na pumasok. Itinago na ang sobre sa loob ng kanyang damit na nakapikit pa niyang sinabi na ibig sabihin, kailangan daw nilang lumikha ng daloy ng bagong at orihinal na mga niyang kung nais nilang mahusay na linlangin ang lahat. Masayang tumugon ang dalawa nang mapakinggan ang sinabi ng lalaki na ang ating bida ay nagpasalamat. At sinabi pa sa kanya ng lalaki na gayon paman. Hayaan daw niyang siyang magtanong sa kanya. Hindi daw ba't sinabi niya noon na nais niyang maging kilalang escort sa Heavenly Dragon Pavilion? Itinaas ang kanyang daliri na sinabi ng ating bida na tama, ngunit mayroong daw siyang isang dagdag na salita na hindi niya binanggit. Na makikita ang ating bida na suminyas ng pera at sinabi niya na maging isang mayamang ginagalang na escort. Na hindi makapaniwala ang dalawa na nag-iba ang mga itsura.
At dito na po nagtatapos ang ika-35 kabanata.